upang paghilo, panlaba, dahil ito ang ating mga dams. Ipag-pray din po natin, pagamat sagat ang Pilipinas sa ulan, kamusta man ho, wala po tayo ng mga dams. Kaya parang yun, talaga ang ating populasyon, at marami ang consumers ng tubig. So, blessing po yan, Kung sa iba, hindi maganda yan, para sa iba naman po, yung malaking pagpapamag. Palalayan po natin ang mga nabot lang ng karamdaman. Kaya kung mag-ingat po tayo, may paglan. Dahil marami ang mga sipon, related sa pulmonary, Dahil malamig. Hindi ko kayo binigyaw. Malamig ang ating aircon ngayon, Lamig sa labas. So, pray po natin si Nanay Carmen din pala sakit, At si Nanay Bingo. At pray po natin ang ating mga katawan. Tomorrow, yung mga available bukas, hindi mo natin ipagawa. And praise God, at tayo nang kakulangan natin sa materials, pag-iing ko, kompleto na. Kompleto na, bukas lahat, may additional sacrificial offerings. Hindi na, at hopefully, Lord willing, tapos naman yung bukas. Amen. Okay, mamaya after service this afternoon, may acquired verse. So, nakatalang ating mga pag-ensayo dahil sa sunod-sunod na pagkulan, So, mamaya after service, may acquired verse. Let's start again your Bibles to Book of Matthew, chapter 2, at ating nagtuloy pag-aaral sa wise men. Ito wise men lang, tayo makalayo-layo, Pero yung wise, yung maliwan-iwan ng mga wise men ito. Lakayin po natin ang verses 9 up to 10. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. So, panalangin din natin si Brother Ben at this week pala makakaalis na. First day of next week. Sunday mo ba? Sunday? Next week, So, ipon natin ang kanyang safe trip. During our prayers. Okay, Matthew chapter 2, verses 9 up to 10. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. And they inquired of God in a dream that they should not turn to Herod. They departed into their own country another way. So, the star that they saw 2 years ago, ito lang po yung malis na sa presensya ni Herod, the same star that guided them towards Galilee. Totoo po na the Lord was born in Bethlehem, pero nakabalik na ho sila sa hometown, kung saan naninirahan, si Joseph and Mary, and that's Nazareth of Galilee. So the stars they saw 2 years ago, the same star that guided them towards the north. Nung marating po nila yung tahanan, he had said that this is unbelievable. They were looking for a king, and they inquired even at the palace of the king of Judea, which is King Herod. They don't really believe that he was a king, Kaso lang, when they went to Galilee, isang depressed area, baga, nakatira mga Islam, tawag Islam area, doon nila nakita yung kanilang pinigilalang hari. And yet, despite the surroundings, kahit na medyo contradiction yun, supposed to be ang hari nasa Kapitolyo. He should be in Jerusalem. And they are right in going to Jerusalem. Kung alam, hindi yun talaga ang plano ng Panginoon, So they saw the Lord Jesus Christ in Nazareth of Galilee at nasa isang depressed condition. Maybe a random house, lumang bahay, kahilera ng mga mahihirap. So, yun ang kalagayan ng ating Panginoon. At hanggang sa paglaki ng Panginoon, mahirap pa rin ng Panginoon, di ba? Meron ng disipulo na sabi, Lord, wherever you go, I will follow you. Ang sagot ng Panginoon, foxes and holes, and birds have their own nests.
but I have no permanent address. Sabi ng Panginoon, I have no permanent place where to lay my head. Wala akong tiyak na tutuluyan at higaan. No? Ang malimit na kanyang tahanan na tinutuluyan ay tahanan nila Mary, Martha, and Lazarus, magkakapatid. No? And that's it. Bethany. Kaya maraming churches at pangalan ng simbahan nila is Bethany Baptist. Dahil po ang lugar na nag-frequent ang Panginoon. Doon siya malimit, nakikipagluyan sa Bethany, sa tahanan ng magkakapatid ng Martha, Mary, and Lazarus. So, despite the surroundings and all, these wise men were never shaken in their faith. Hindi mo nagbago ang kanilang paningin sa Panginoon. And it's only true faith that will be like that. Tanging tunay na pananampalataya lamang ang magkakaganon. And where do we get true faith? Marami po kasi faith na palso, no? But true faith comes only from God. Ephesians chapter 2, verse 8, and James chapter 1, verses 17 and 18. Every good gift, and faith is a gift, no? Every good gift and every perfect gift comes from above. Okay? So, they worshiped Him and they brought their gifts. At sila po'y nagsamba, no? Binigay ang kanilang mga kaloob. At ang kanilang pagsamba, mga kapatid, ay tunay na pagsamba. True worship involves giving. Ano? Ang tunay na pagsamba ay may kakambal na pagbibigayan. Ganun din po ang pag-ibig, no? May kasabihan nga na you can give without loving, but you cannot love without giving. If one truly loves, he will give. Even God is like that. When God so loved, what did He do? He gave. And He gave the best. He gave His only begotten Son. Sabi sa Romans 8:32, He that spared not His own Son. And the obvious implication is, He has given the best. And He has given the best, how much more things that are of lesser value than the best. Kaya bigay ng Diyos ang ginto, ang langit, ang diamante, ang mansyon, buhay na walang hanggan, dahil yung ang pinakamalaga ay hindi niya ipinag-create. That's the implication of that verse. He that spared not His own Son. Hindi na nga niya pinag-create yung pinaka sa kanya, no? Gaano pa yung mga bagay-bagay na simple lang, no? Chicken lang, by the word of His mouth, everything came into existence. Everything came into being, you know? Let there be light, and there was light. Let there be plants. Let there be these minerals. Napakabuti po ng Panginoon, na alam niya, balang araw, mga kailangan tayo ng bakal para sa construction ng mga building at mga infrastructures, So when He created the earth, He created it complete with all the minerals that we will need sa ating buhay. Ilagyan niya ng mga iron ores. Balang araw, alam niya, kailangan natin ng ilaw. At sa ilaw, kailangan natin ng copper. So, created this world rich with copper. Balang araw, alam niya, kailangan natin ng dilata. And He made this earth filled with things. Yan ang pinababalot sa mga dilata, no? Otherwise, kung kalawang yung loob niya. So, napakabuti po ng Panginoon. Lahat ng kapatid came into existence just by the word of the Lord. Salita lamang ng Panginoon. Pero yung kanyang anak, hindi lamang lumitaw sa salita. He is eternal Son of God, and He did not spare His own Son, and He gave us the best. So worship involves gifts, love involves giving. So they gave their gifts. At alam niyo po, sa tunay na worship, it involves the homage of the heart, yung paggalang, pagsamba, pagrespeto ng puso. Meron po kasi mga tao, sa lips lamang. Kaya sabi ng Panginoon, this country or this people respect me with their lips, but their hearts, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang bayan nila, ginagalang nila ako ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, puro lamang outward, pero there is no power. Hindi tunay sa kalooban. Hindi tunay sa loob. So, it involves the whole being of a person. Ang puso, pati ang katawan. Sabi nga sa Romans 12, chapter 12, verse 1, present your bodies as a living sacrifice. Kaya kabuunan po natin, with all thy mind, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, thy soul, thy might, and strength. Might, So, hindi lamang ito isipan, hindi lamang kalooban ang involved, pati yung lakas ng katawan.
Ano? Mahirap isipin yung paglilingkod na hindi involved ang katawan. If you really want to worship God at nasa puso mo talaga ang pag-worship sa Panginoon, it will involve the whole being. Ang buong pagkatao mo bilang isang tao. Body, soul, and spirit. Malaya ka tayo magagawa na pagsamba sa Panginoon na hindi kasali ang katawan. Ano? It will always involve your mind. Dahil wala kang mga ginagawa na hindi kasama ang pag-iisip. Wala ng tao na gawa na wala yung isip na sa kanya ginagawa. No? Lahat tayo iniisip natin ang ating ginagawa. Ganun din po ang panambahan sa Panginoon. Okay? So they worship God with their whole heart, their whole being. And it's not the same worship or respect that they give towards Herod. Ano? So true worship involves gift. If you remember, Zacchaeus, nung si Zacchaeus po, hindi niya in-expect. Alam niyo po ba, napakalungkot. Alam niyo po kung anong klaseng mga tao ang pinakamalungkot sa mundo. Bukod sa Angelica, alam po natin. Ano po mga tao yung mga malungkot? Mga Sadducees. They are Sadducees. Malungkot po na tao yung super rich, super beautiful, hindi naman, masaya ka super pangit eh. Masaya sila. People in high position, high rank. Yan, ilang mga tao na bakit? Pag super yaman ka, maraming maalok sa'yo. Diba? Maraming maalok. Pag super beautiful ka, parang nakakalangan, naligawan. Sobrang ganda, baka mapahiya, baka hindi ako papansinin. Kaya, parang konti lang malalapit sa kanila. And people in high position, medyo, ano yan, lalo na sa mga monarch, diba? Halos walang bibihira pa halubilo yan. Pero meron sa Biblia, meron pang isang uri ng tao na malungkot ang buhay. Bagaman sila mapera, no? But their lives are miserable. And they are the publicans. Lalo na, kung ikaw ay isang tax collector sa bansang Israel. Ano? Sa bansang Israel. Kahilera yan ng mga harlots. At kahilera yan ng mga publicans. Pagka masasalubong mo sila, padaan, ang actuation sa mga mundo, tinuturuan nila yan at dura sila sa lupa. Hindi nila papansinin at hindi sasalubungin, iiwasan yan. Galit sila sa mga publicans. And they have reason to be like that, dahil marami po sa mga publicans are abusive. Kung nire-refer lamang ng Roman government that says 10%, gagawin na lang 40%. Gagawin na lang 40% yan. Talagang sinosobra nila. Kaya maraming galit sa kanila. And one of the publicans that we know in the Bible is Levi. Sino din si Levi? Apostle ng Panginoon. Luke. Tax collector. Si Matthew, tax collector yan. At isa pa sa naging tauhan sa Biblia, na dating tax collector ay si Zacchaeus. Malamang, wala siyang masyadong kaibigan, except, di ba mga tax collectors? Malamang, wala siyang masyadong kausap. And matagal na nang naririnig ang tungkol sa Panginoon. Meron isang advertise sa tao, maraming nakakarinig tungkol sa kanya. Maraming nang nababalita tungkol sa kanya. Sino kaya yun? And all of a sudden, paparating sa bayan kung nasaan siya. Sabi niya, this is now my chance. This is now my opportunity to see this Jesus. Dahil sa ipandak, di ba? Maliit lamang siya. Ang mga tao po yung nagkukumpulan sa Panginoon. So, ano ginawa niya? He climbed a sycamore tree. Bakit sa puno ng sycamore. At ano po nagpataba sa kanyang puso? Alam ng Panginoon kung nasaan siya because the Lord is all-knowing, di ba? At anong eksakto na dadaan na doon sa gilid ng kalsada at eksakto ang doon sa sycamore tree, inakyat ni Zacchaeus. Ang Panginoon, alam niya lahat ng bagay, layo nilang naman ni Zacchaeus, pakita kung sino ba yung Jesus na yan. At nagpataba sa puso niya, sabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan dahil
ang tutuloyan ko ay ang bahay mo. Tutuloyan mo sa bahay mo. Ano yun? Nakakatuwa. Dahil ikaw na walang kumakausap, walang lumalapit, walang gusto makapagkwentuhan sa'yo, tapos yung sikat na tao, sa bahay mo patutuloy, hindi mo makasa kilala. First time mo siyang nakita. First time ka rin yung nakita. At tutuloy sa bahay niya. And you know what? Nasave si Zacchaeus. Naligtas mo siya. Ano bang evidence, mga kapatid? Sabi niya, Lord, I've seen, at talaga lang ng masasay, maraming Lord ang tawag eh. Lord, sabi niya, kung ako man ay nakapanloko, I will restore. And I will do it how much? 4 times. 4-4. Siguro 4-fold sila. Sige, I will restore it 4-fold. So, lahat po ng mga nakaabot sa kaligtasan, mga kapatid, merong changes. And they will worship. Sabi niya sa Panginoon, Lord. And then, it involves giving. Now, let's talk about the gifts that they gave. Matthew chapter 2, tatlo yun, gold, frankincense, and myrrh. Alam niyo po ba itong tatlong ito, nagpapahiwatig ng tatlong bagay, Gold symbolizes the deity of Christ. The frankincense or incense, recognizes, gold symbolizes his being a king. Frankincense refers to his deity, and myrrh talks about his humanity. He is man. Actually, ang Panginoon meron 4 offices eh. Ano ba yung 4 offices ng Panginoon? Prophet and priest and king. Diba? Prophet, priest, and king. Tapos, itong ang Biblia, kabilang ko ang Old Testament and New Testament, hanggang sa Revelation, tinitingnan ng Panginoon sa 4 na anggulo. Diba? So, ano yung anggulo na pagtingin niya sa Panginoon? As king, as God, as man, and as servant. Nung araw, ay po, bakit kaya po gospel? Wala naman nagpapaliwanag sa akin. Halos pareho lang din ang content, di ba? Matthew, Mark, Luke, yan. Dahil lahat nagtapos din naman sa pinako si Kristo, tapos bumahon, doon din nagtapos. Isa lang sa gospels ang hindi nag-record ng, dalawa pala, kapatid John. Hindi na-record sa John yung kung paano yung birth ng Panginoon. At ang nag-record ng birth ng Panginoon ay ang book of Matthew. Bakit na-record ni Matthew ang birth ng Panginoon? Dahil he represents Christ as a king. At sa mga magiging king, importante yung lineage. Kaya si Luke, titrace din ang lineage ng Panginoon, kaso nga lamang sa mother side. Dahil ang gusto ititrace dyan, kasi talaga inakalip kay Adam. Dahil tinitrace din yung kanya pagiging man. And then si Mark naman, he looks at Christ as a servant. Kaya ang book of Mark, wala na yung lineage dahil hindi naman importante sa mga servant yung lineage. Sa mga nilang importante yun. At si John, ang pananaw niya sa Panginoon ay, He is God. Yung deity ng Panginoon. He is God. He is the Son of God. Kaya malimit yung mababasa sa book of John, Son of God. For the Son of God must believe to God, the Son of God. Dito naman sa book of Luke, dahil it represents Christ as man, malimit yung mababasa yan, Son of Man. Luke 19:10. For the Son of Man comes to seek and to save that which was lost. Dito naman sa book of Mark, yan ang pinakamaikli when it comes to chapters. It only has 16 chapters all. 16 chapters lang. Pero yan ang ay pinakaparating na record na activity ng Panginoon. Referring to Christ as a very busy servant. Umpisa pa lang ang chapter 1, yung ginagawa na rin ng Panginoon.
At sa Old Testament, ganun din. Si Ezekiel, meron siya nakita na pangit ayun, about a being na merong apat na mukha. The figure of a lion, the face of an ox, some figure na may mukhang leon, may mukhang ox, mukhang tao, at mukhang eagle. Yan din ang makikita nyo sa book of Revelation. Naulit-uli yan. Sa Revelation, naulit-uli yan. At lahat yan, mga kapatid, ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. So, sinama ko lang yan para total, nabanggit na rin lamang yan, tumutukoy yan sa paligid. Tao, Diyos, servant, at halipin, hari, pagiging hari ng ating Panginoon. Kaya huwag mong magtataka, bakit? Four Gospels. Bakit merong being na apat ang mukha? Yun, tinutukoy mo doon ay ating Panginoon Jesus na tinitingnan siya sa iba't ibang anggulo. So, gold refers to the Lord Jesus Christ as King. At ang incense ay ginagamit po sa pag-aalay sa Diyos, referring to His deity. At yung myrrh, sumisimbolo sa kanyang pagiging tao. Dahil bilang tao, siya po yung mamamatay. At ang myrrh is an important ingredient na ginagamit po sa pag-embalsamo, pagpapabango sa namatay. At alam po natin, ang Panginoon Jesus ay talagang He is God. And these wise men recognize Him as divine, as God. He's honored with incense. At alam niyo po ba, bawal ang mga Gentiles na mag-compound ng incense. Para sa mga Hudyo lamang ang paggawa ng insenso. At alam po natin, ang Biblia ay nagtuturo ng ating Panginoon Jesus ay Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is direct statement. The Word was God. John 1:1. The Word was God. May isa lang ang tanong. Sino yung Word na God? Go down to verse 14. Sabi sa John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. If I'm not mistaken, that was repeated also in the book of Revelation. The name of the Lord Jesus Christ is the Word of God. So walang ibang pinatutungkulan yung Word niya kundi ang Panginoong Kristo. Tanong, bakit ba isa sa mga pangalan ng Panginoon ay Word? Kasi He is the one who revealed to us God. Sabi niya, nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At siya ang nagturo ng maraming bagay tungkol sa Diyos. Kasi when you will reveal something, you will reveal an idea, what are you going to use? Words. You will use words. And it is Christ who is the greatest revelator. It's not John the Baptist, it's not John the Beloved. The greatest revelator of all, ang pinakadakilang nag-reveal at naghayag sa atin kung sino ang Diyos ay ang Panginoon Kristo. That is why one of the names or titles of the Lord is the Word. In the beginning was the Word. He revealed to us God. Ikinommunicate sa atin kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. Kaya sabi ng Bible is the express image of the invisible God. Ang Diyos kailanman hindi natin makikita. Huwag kayong maghanap ng Ama sa langit. Huwag kayong maghanap ng Espiritu sa langit balang araw dahil hindi nyo sila makikita. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Now, unto the King eternal, 1 Timothy 1:17, eternal, immortal, invisible, the only wise God. Kaya pagdating sa langit at sa New Jerusalem, ang tanging nakikita natin ay ang Panginoong Jesucristo because He is the image of the invisible God. Siya na yung Diyos na hindi natin nakikita in invisible form. Ang Panginoong Jesus. So He is God. 1 John 5:20. Ang sabi ng 1 John 5:20, this is the true God, that they might know Thee, the true God. And this is the true God, your Son, Jesus Christ. Sabi sa atin sa Mark chapter 2, verse 5, sabi ng kahit ng mga kalaban ng Panginoon, sino ba ito na napakayaban na nagpapatawad? Walang ibang makakapagpatawad sa kasalanan kundi Diyos lamang. Tapos anong ginawa ng Panginoon Jesus? Anak, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. And they even recognize, itong mga kahawayan ng Panginoon na walang ibang makakapagpatawad sa kasalanan kundi Diyos lamang. At hindi sila na-rebuke ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon Jesus, doon sa pinagaling niya,
pinatawad na ang iyong kasalanan. Ito naman pong mira, no? John 19:39. Let's take a look at John 19 verse 39. Anong ibinaba ni Nicodemus at binaba ni Joseph of Arimathea ang Panginoon, no? Yung katawan ng Panginoon buwan sa krus, nilagyan po nila yan ng mira. John 19 verse 39. John 19:39. And there came also Nicodemus. Ang nagsimula niya na si Joseph, verse 38. And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, so secret disciple, bakit? Dahil sa takot, for fear of the Jews, besought Pilate this time, hindi na siya natakot, naging hayagan na, no? Na pinakilala niya na siya yung disipulo ng Panginoon. Kaya sabi ko muna, but secretly, for fear of the Jews. But this time, sabi niya, besought Pilate, that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him leave or permission. He came therefore and took the body of Jesus. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, John chapter 3. Basta John chapter 3, siya yung sinabi ng Panginoon na, Verily, verily, I say to thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Siya yun. At the first, to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. Then they took the body of Jesus and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. So yung pinalot ng strips, ano? Tawag ko doon ay hindi na ginagamit sa mga babies swaddling clothes. Pero sa pagmamamify, hindi na ginagamit nila. Ano? Kaya naniwala si Peter sa resurrection at si John the Beloved sa resurrection. Doon sabi niya ni Mary, si Mary Magdalene, sabi nila, nakita ko ang Panginoon. Tapos tumakbo yung dalawa, si John at si Peter. Naunang nakaabot si Peter. Pero si Peter, pagdating sa tubig, dire-diretso sa loob. Si John, pagdating niya dun sa tubig, sumilin. Nakita niya doon yung pinagbalutan sa Panginoon. Supposed to be, parang suman yan, di ba? Parang suman. At kung aalis yung tao doon sa pinagbalutan sa kanya, dapat yun nakatanggal, di ba? Parang suman, isa-isa mong tatanggalin. Pero ang nangyari, kung anong forma na nung binalot, nawala ang laman. Nakbuo pa rin yung balot. Parang yung kukun. Nakaka ko yung kukun. Na pisahin mo, wala na laman sa loob. Pero buo pa rin. Ganon, nandun yung balot. Kaya si John, medyo analytical to si John, mapag-isip ko Hindi siya pumasok. Sumilip lang siya. At nakita niya yung pinagbalutan ng Panginoon, swaddling clothes, buo. Walang sign na tinanggal. Kung di ba nung araw, yung nilalasaman pa rin mo. Yung sinatalo dito. At may lasa dito. Diba? Nung araw, nung hindi pa uso yung balsa sa probinsya, ibulak pa ka sa ilong, diba? Bakit binubula ka sa ilong yan? Kasi ang unang bubulok yung brain. So, lalabas yung juice, yung juices ng brain. Kaya, binabarahan niya ng bulak. Kaya, kasi ang Panginoon naman, ilang balsa mo, binalot lang. Nilagay ng mga pabango. Okay. So, nilagay din ng, meron din napkin, Yun na nga yun, yung pambalot na yun. So, we recognize his humanity and was used in embalming. It was used in the holy perfume. Ginagamit din ito sa perfume. At hindi ito pwedeng gamitin ng ordinaryong tao. This is the leading ingredient of the holy oil according to Exodus chapter 30 and verse 23, and also according to Exodus chapter 30 and verse 34. At pinapakita niya na bilang tao, ang Panginoon ay mamamatay. At lalagyan ng mga pabango, mga spices, kagaya ng ginagawa. Ano ba pag-ibalsa mo sa panahon ito? Sa panahon natin ngayon, pag ina-ibalsa mo, dinadrain, dinadrain yung kung isang buwan na sir, tinatanggal ko naman. Pero 1 week lang. Injection na lang. Parang nakakita ko yung parang dinadrain pa, tapos nilalagay ng formalin. Pino-force yung formalin sa katawan. Ang pinakamagaling sa technique na yan, mga Egyptians. Kasi kanilang mga minamamify, tabot ng 4,000 years. Buba, nakita ko yung sa magazine na National Geographic, yung itsura ni Tutankhamun,
Kumakamon, ano pa, may pilik mata, may buhok pa, inautopsy. Inautopsy pa siya. Meron siyang, may arthritis pa nga siya. Okay? Tagal ng arthritis, meron din. May din. Nalala ko ano mga sakit niya. Buo pa yung balat. Buo pa yung, yung buhok, meron pa, may pilik mata pa. Magagaling din niya ng mga igorot. Ang mga install ng mga igorot, pinapahiran ng honey. Pinapahiran nila ng honey. Tapos, pausukan. Pausukan niya. Parang tapos. Kung ayaw niyo mabulok, papayag kayo ng honey. Kasi honey, hindi na bubulok. So, yan ang mga... Ayaw ba? Isa rin sa niya. Tapos, malamig pa yung lugar. Isa rin malamig pa. So, matagal talaga. Yan. Ang sa Egypt naman, nainit. Pero magaling talaga yung kanilang technique. So, pakibasa po yung Solomon, Book of Solomon, Songs of Solomon, chapter 3 and verse 6. Nakumpleto ito yung mga minerals. Ano ba itong minerals? Gold is a mineral, di ba? Gold is a mineral. Kompleto. Vegetable. Itong beer, galing yan sa vegetable. Plant life niya. Kaya sabi sa Song of Solomon, chapter 3, verse 6, andun na lahat. Who is that garment of the wilderness like pillars with smoke, perfume with myrrh and frankincense with all powders of the virgin? Powders of virgin. Alam naman natin, ang gold could be in powder form. Diba? Ang gold, pwede maging powder yan. Nakakatanong po ko niya na gold na powder. Ang mga... nugget, gusto yan eh. Malalaki yan. Sinikis-kis nila, nagpapawder. Powder din yan eh. Nakakita talaga ako ng crate powder na gold dust. So lahat yan mga kapatid, nagpapahiwati tungkol sa qualities ng ating Panginoon. They describe the qualities of Christ, this perfume, this oil, the myrrh, yung mga spices, all of this tell something about the qualities ng ating Panginoon. Na siya'y magbamong samyo sa Panginoon. All of this tell something about the qualities of our Lord Jesus Christ. Now, ano po nangyari? Pagkabigay nila ng kanilang gifts, gold, frankincense, and myrrh, sabi sa atin sa verse 12, when they went home, they returned to their country another way. Hindi na yung dating dinaanan nila. Tama mga kapatid, kasi madali lang kung doon sa Familia Roads sila dadaan. Madali, para kay Herod na magpadala ng mga dispatch. Okay, harangin niya yan. Pinaglululoko ko ng mga yan. Harangin ninyo. Ibalik ninyo sa akin. But they were warned by the Holy Spirit. Sinabihan sila sa vision na huwag na kayong dumaan sa dati ninyong nilakaran. Go another way. Dahil masama ang pala itong si Herod. Alam niyo po ba mga kapatid na kapag ang tao po nakakilala sa Diyos, nag-iba na landas. There's something about the renewal, Kakaroon ng renewing sa buhay ng isang tao nakakatagpo sa Panginoon. At marami sa Bible, mga kapatid, when they had their encounter with Christ, nagbago ang kanilang buhay. And I could think of the one from Gadara, Mark chapter 5. Sabi po natin Mark chapter 5, verses 15 and 19. Anong una, talagang ibang-ibang itsura niya. Hindi siya nananahan sa normal na tirahan ng mga tao. Dahil tirahan niya, libingan. Chapter 5, verse 1, and they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, kahit kadenang bakal, because that he had been often bound with fetters and chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Malakas, and always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him,
and cried with a loud voice and said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not." For he said unto him, "Come out of the man, thou unclean spirit." And he asked him, "What is thy name?" And he answered, saying, "My name is Legion, for we are many." Nakatakot, ano? At yung Sabado, may kayo manood ng misteryo, no? Para makita kami doon ng documentary, no? Actual footage ng mga napoposes. Talagang malakas, ano? Malalakas ang mga pinapasok ng evil spirit. Pero ito, mas malakas ito. Kasi ito, chains. Mga tanikala, ano? Fetters, o yung kahoy na nilalagay sa ulo, sa kamay. Parang ano lang, ordinaryong tali lang na pinagpapatid sa kanya. No? Verse 9, and he asked him, "What is thy name?" He answered, saying, "My name is Legion, for we are many." And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the devils, ito po, napaka-inconsistent sa mga Hudyo. No? Alam niyo ba itong Gadara? This is still part of Israel. Di ba bawal sa mga Israelite sa baboy? Pero itong mga Hudyo po, ang kanang negosyo. Wala ka ng baboy. Malis din ba? Nagbebenta ng baboy. Rin yun, ano? Bawal sa kanila. Pero binibenta nila. Inconsistent, ano? Okay, and all the devils besought him, saying, "Send us into the swine, that they may enter into them." And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. Ang mga 2,000 yung demon, no? Tigisa, gawin mo, wala nang demon na pumasok sa baboy, at siya sasama. Ibig sabihin, lahat ng baboy, pinasukan. 2,000. And told it in the city, mga nag-alaga in the country, and they went out to see what it was that was done. And they come to Jesus and see that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. So, kapag nagkaroon ng encounter sa Panginoon, nagbabago ang buhay. Siya na dating naked, siya na dating wala sa katinuan, siya ngayon ay tame. Sabi kanina, no one could tame him. But right here, he is sitting down. Behave. So, iba na siya. Nag-ibang tao. Nag-iba na ng landas. Dahil ngayon, ang kanyang layunin, gusto niya sumunod na sa Panginoon at naging disikulo ng Panginoon. Dati siya po'y alipin ng mga demonyo, but this time he wants to be the servant of the Lord Jesus Christ. He was sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. And they that saw it told him that how it befell to him, and that was possessed with the devil. Ngayon, sabi niya sa Panginoon, 18, "And when he was coming to the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him." Sabi niya, "Lord, kasama na ako sa iyo kahit saan magpunta." Howbeit, Jesus suffered him not, but said unto him, "Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee." Yan ang sinasabi ko, mga kapatid, when people meet the Lord, kapag ka nakikilala ng taong Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang landas, pagbabago sa kanilang buhay, sa kanilang pamamaraan ng buhay. Amen? Brother Gilbert? Nagbabago ang pamumuhay. Okay? So, let's go to the conclusion part of this lesson. Ano? Kanina po umaga, nabanggit natin na meron pong mga tao na maraming alam tungkol sa Panginoon. Marami silang mga titles bilang simbolo ng kanilang mga achieve when it comes to their studies about God, about the Trinity, about the things of God. Mga philosopher, mga doctor of philosophy, doctor of theology. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid, kapag nasa ilang ng mga titulo. Wala kang personal na pagkakakilala sa Panginoon. At sa araw ng paghukom, mga kapatid, maraming ganyan. Dahil maraming mga tao na nag-identify nila naman sila sa Panginoon. Sabi nila, "Lord, Lord, have we not in thy name done many wonderful works? In thy name we have preached." Sila rin po ay mga nangangaral. And they have identified with Christ.
They did not identify with Satan, but they identified with the Lord. And to their surprise, pagdating po sa Judgment Day, magugulat po sila, hindi po pala sila kinikilala ng Panginoon at hindi sila tinatanggap ng Panginoon. At palalayin sila ng Panginoon sa kanyang presensya. Alam niyo po, malungkot na yung buhay ng tao na alam natin na talagang pariwara, napakalungkot yun. Dahil alam na natin, hindi ka na mag-isip, alam mo pa impyerno yun. Pero mas nakakalungkot yung nagsasadyos na. Wala pa rin pala. Eh, nakakita ka na nga napasira ang buhay, nakakalungkot. Alam mo nang eternal punishment na pupuntahan. Pero mas nakakalungkot doon yung nagsasadyos na. Hindi pa rin pala nakakilala sa tunay na Diyos. Ano? At mas nakakalungkot doon, pagka nasa true church pa, linggo-linggo kasama, linggo-linggo maawit, linggo-linggo nag-aaral. Ano? Parang sa Team in the Night yan, ha? Kapag di ba yung nasa ano pa rin, nasa YouTube. Gusto nyo, maganda rin po yung YouTube at YouTube. Maganda rin yung Team in the Night. Yan ang title ng film. Na I've seen movie, mga elementary ko ako. So, hindi ko alam na nasa internet na pala yan. Gusto nyo download. Ano yun? Ang story nun, natutulog sila mag-asawa, nanaginip siya, na pag gising niya, wala yung mister niya. Sino nakapulad doon? Wala ka? Try nyo. Thief. Pag nanakaw. Thief. Pag nanakaw. Thief in the night. Thief in the night. Nung magising siya, yung pala nga naginipan niya, nung araw na yun, magkakaroon na. Nakikita niyo doon, no? Yung isang simbahan, na parami nilang sinisimbahan mag-asawa. Siya na lang ang naiwan, tsaka yung pastor. Umiyak yung pastor, sabi niya, I knew this. I knew this. Alam ko ito eh. Naiwan yung pastor, lahat ng membro na rapture. Pati yung mga asawa ng pabalay na rapture, ano? Siya lang ang naiwan. So, hindi po nakakalungkot, ano? Nasa simbahan ka na, at nagtuturo pa sa mismo, ano? Naiwan siya ng rapture. Wala nang masasaklang doon. Ano? Yan ang magpapahirap sa'yo eh. Andun ka na eh, malapit ka na eh. You're very close. You're almost. Diba? Diba nakakapagdagdag torture yun, yung you're almost, eh yung manalo ka na eh. Half point lang eh. Diba? Half point lang, mananalo na kayo, kaso lang eh. Almost eh. Kasi namin almost, wala ka pa rin. Hindi ka pa rin umabot eh. Almost lang. Wala na iwan sa kanya. So, yun ang kalungkot, kapatid. There are people who identify themselves with Christ, but in the end, hindi pala talaga sila tunay na nakakilala sa Panginoon. No? And another thing, regarding wise men, that sought the Lord, alam niyo po, marami pa rin tao ngayon na nakakasumpong sa Panginoon. Yun talaga mga honest seekers. Sabi kanina sa Jeremiah chapter 13, "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." Pero, naturally speaking, mga kapatid, alam natin na walang gagawa niyan kung hindi mo na kikilos sa Panginoon. Ilagay ng Diyos sa puso ng tao niya ng paghahanap ng Panginoon. Naniniwala ako, mga kapatid, na before your actual day of conversion, meron na rin ginagawa ang Panginoon na may grace na rin siyang binibigay sa tao. Alam niyo po, yung sinabi ng Panginoon kay Saulo, "It is hard for thee to kick against the pricks." Talagay niyo po ano yun? It's hard for thee to kick against the pricks. Actually, hindi niya sinisipa ang Panginoon. Ang nila yung concession niya. Hindi nila kaya i-reduce si Stephen. Basta nila sa chapter 7. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya si Stephen. At hindi nila kaya pasubalian ang kanyang mga sinasabi. Wala kayo po kontra eh. Alam na nila ito eh. Yung kasaysayan ng, di ba, ang preaching ni Stephen is, inulit niya, kayo kanilang mga magulang, ang kanilang inahan talaga, darating ang Bisaya. At ang ginawa ng kanilang mga prophets, ginawa nila sa kanilang mga prophets, pinagpapapatay. At ganoon din ang nangyari ngayon sa Panginoon. So, aware lahat si Paul doon. Alam ni Paul ang history. Alam ni Paul ang Biblia. Ano? Pero pilit niyang kinokontra yun. Matagal na kumikilo sa kanyang banal na spirito because that prevenient grace. Palagay po mga kapatid, sa mga naliligtas, meron din po mga, sa ngayon, no? Meron pa rin umiiral na prevenient grace.
Yung, iba kasi yung grace, yung actual na salvation mo, iba yun eh. Pero grace talaga na gumagana kapag actual moment na ng salvation mo. Pero bago po dumating yung mismo moment kung kailan ka maliligtas, unti-unti kumikilos ng Panginoon. And that is what we call prevenient grace. Nyari, magkakaroon ka muna ng mga mabigat na problema. At sa mga mabigat na problema mo, parang leading na yan eh. Bigla kang mag-isip, parang sa buong buhay ko, wala na ako doon, natupag kung hindi material. Hindi mo nga pala naalala. Then you start opening your Bible. Pero hindi ka baligtas. Bigla ka na ngayon magbubukas-bukas ang Bible. Tapos sa araw, may kakatok sa bahay mo. Mamaya, mag-share sa'yo. Alam mo kapatid, hindi ko pinadalakan ng Diyos. Diba? Diba yan nangyari kay Cornelius? Kailan na-save si Cornelius? Nung nag-preach si Peter. Ano? Pero bago na-save si Cornelius, sa preach ni Peter, kumikilos ng Panginoon sa kanya. Diba? Nakikita naman yung mga ginagawa niya before that. Nagiging prayerful na siya. Ano? Ganon din yung eunuch. Kailan na-save yung eunuch? Nung nag-preach sa kanya si Philip from Isaiah chapter 3. But before, bago pa nag-preach si Philip sa kanya, nagbabasa na siya. Diba? Meron, hindi naman tayo naniniwala sa aksidente. Pero at that day, nung masasend siya, yan din po yung mga days na nasa Jerusalem siya. And he was able to purchase a copy of the book of Isaiah. Nung pag-uwi niya, binabasa na niya yung book of Isaiah. Ano? At then rin po ang araw kung kailan siya na-save. And that is what we call prevenient grace. Kaya sa atin mga kapatid, palagi ko, meron din kanya mga pangyayari, no? May mga circumstances na Lilid tayo sa moment na ikaw ay maliligtas. Bakit ako nag-aral ng air conditioning? Diba? Ang nasa isip ko lang, wala lang. Parang sakali, parang araw, kailanganin. Hindi, okay lang. May alam ako tungkol sa air conditioning. Yung pala, mahahatak sa Brother Gilbert dito. Diba? At nagkataon naman na parati siya naglalakad, wala pang masahe. Hinabay ko siya. Yung pala, masasay. Prevenient grace. Ganun din, ewan ko sa inyo, ano mga pangyayari pa sa inyo. Ano yung mga leading circumstances kung paano ka nakaabot sa kaligtasan. And that is what we call prevenient grace. At sa atin mga kapatid, nasa nyo na yung puso na yan, na hanapin mo ng seriously ang Panginoon. Gusto mo talagang lubusan makakilala sa Kanya. Ito na yun, yung lumana sa iyo. Philippians chapter 2 and verse 13. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Biglang sa araw, sabi mo, nakapagsimba. Ako na nakikita yung baptism na. Ako kaya yan. All my life, Catholic ako eh. Hindi ako nakapag-try sa iba. Kasi meron din sa baptism na. Makasubok kaya, kung pala, pinikilos ka ng Panginoon dahil darating na araw ng iyong kaligtasan. At kaya kapatid, in fulfillment of Jeremiah chapter 13, and ye shall seek me, and find me, and ye shall search for me with all your heart. Anong verse natin? Hindi kayo umamin. Jeremiah chapter 13. 29 verse 13. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Another thing, all that find Christ fall down before Him. They adore Him and submit themselves to Him. Same thing with these wise men. When they saw Christ, hindi nila lintana ang circumstances ng Panginoon kasi nasa mahirap na lugar, nasa miserable condition. Hindi nila lintana yun. Alam nila, He is King. Alam nila, He is God. And they bent on their knees. They bent down their knees. They adored Him. And they fell down before Him. And submitted themselves to Him. That is, accepting Christ as their Lord, not just their Savior. They know He's the Messiah. They know that He is the Savior. Pero mga kapatid, they submitted to His Lordship. Kanya na maraming tao yan, kilala lang nila sa Kristo. Na siya ang Panginoon, at siya ang tagapagligtas. Pero hindi nila siya Panginoon, at hindi nila siya tagapagligtas. Hindi nila kinikilala, at ayaw nilang pasama sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero kung tunay, mga kapatid, tunay ang kaligtasan na karanasan ng tao, mga kapatid, hindi mo lang siya kinikilala bilang tagapagligtas.
kundi siya rin ay Panginoon ang iyong buhay. At paano po ba na ipapakita yung pagka-Panginoon na yan? Paano po na ipapakita yan? No? Nakikita yan sa buhay. Kung sa pakiramdam mo bilang isang tao, walang ibang pwedeng manguna sa'yo. Walang pwedeng magsabi sa'yo. Anong gagawin mo? Kung saan ang direksyon ng buhay mo, kung anong gagawin mo, anong activity mo, anong involvement mo, saan ka mag-engage, gusto mo parating ikaw ang nasusunod, that means you are not yet saved. Because up to that time, up to this time, wala ka bang ibang kinikilalang Panginoon kundi ang iyong sarili. Alam niyo po, ang mga hindi ligtas, hindi naman nila pinapanginoon sa Satanas. Wala namang taong deliberately sasabihin nila, wala po ibang Panginoon kundi sa Satanas. Walang gagawa nun. Ewan ko, kahit sa mga Church of Satan, meron talagang Church of Satan. Anton Lavie, hindi ako nagkakamali, no? Ang founder niya. Anton Lavie. At pangalan ng simbahan nila, Church of Satan. Pero kahit talaga ko, meron ka ng Church of Satan, dihiraya tayong tao na deliberately sasabihin nila, wala akong ibang Panginoon kundi sa Satanas. Palagi ko po wala. Dahil kahit hindi Kristiyano ang tao, kahit unbeliever siya, he will never recognize Satan as his God. Dahil wala sa ibang dinudiyos kundi ang kanyang sarili. Yan po, mga kapatid, ang kalagayan ng isang unbeliever. Pray. Walang ibang Lord. Pero kung isa kang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi po lang puro sarili mo ang kinakonsider mo. Kasi ang unbeliever, muna, ano yan conflict sa akin, conflict sa paniniwala ko, conflict sa schedule ko, conflict sa ginagawa ko. Ang parating consideration, yung puro sa akin, puro pansarili muna. Pero pag tunay na Kristiyano, mga kapatid, teka muna, ano ba ang pleasure ng Panginoon? Ano bang kasabihin niya? Ano bang kalooban niya? Ano ba yung iisipin ng Panginoon tungkol sa bagay ito? Ano? Ibig sabihin niya, mga kapatid, nakaranas ka ng tunay na kaligtasan. It means, meron kang kinikilala ng Panginoon sa iyong buhay. Kahit hindi mo yan nag-verbalize, sabi sa puso, damdamin mo, nandiyan yan. Pero na, baka hindi ito magugustuhan ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon pagdating sa bagay ito? Kapag yan, mga kapatid, pumapasok sa isip mo as your consideration, ibig sabihin niya, nakaranas ka na ng tunay na kaligtasan. Kahit sa Bible, mga kapatid, lahat ng naliligtas na record ang kanilang salvation, parating lumalabas sa bibig nila, no? At sa kanilang actions, Lord, what will God everything to do? Remember that? Si Paul nung baligtas si Saulo pa siya tinatawag doon, Saulo. Nung siya baligtas, there is this recognition of Christ as their Lord. Pero sabi niya, Lord, what will thou have me to do? The same thing is true with the thief. Doon sa cross. Pero sabi niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ganun din yung bulag. Wala pa kasi lang niya, bulag na siya. Lord, tell me who He is, that I might know Him and worship Him. Sabi ng Panginoon, it is I that talketh with you. So lahat yata, mga kapatid, nang nakita ko na save, na-record ang nilang salvation sa Bible, they recognize Christ not only as their Savior, but also their Lord. Pero di ba, mga kapatid, ang balungkot ngayon sa method of evangelism ngayon, ito lang ang masyadong pinag-promote. Ang dapin mo lang sa Kristo, ayos ka na. Sige na, tanggapin na natin siya. Pero you believe in your heart, ha? Believe in your heart. After that, masakit ka na, ha? Nagdududa pa yung tao, huwag kang magduda. At dahil po ang araw na ito, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Wala lang. Basta lang tinanggap sa Kristo, bilang kaligtasan, wala na ito. Kasi kung tunay mga kapatid at evangelism, tunay na kaligtasan, kasama ang Lord. Kasi yan yung Lord and Savior, parang ano yan repentance and faith. Inseparable yan. Where one is mentioned, the other is always assumed. Kagaya ng
Philippian jailer. Ano lang kasi sinabi ni Paul sa kanya? Lord, sirs, what must I do to be saved? Anong sagot ni Paul? Believe. That is faith. So, isa lang kami nangkit, di ba? Pero sabi natin, nasa rule, these two are inseparable. Kapag isa lang kami nangkit, the other is what? Assume. Ngayon, yung assumption natin, meron siyang repentance. Totoo ba yun? Totoo. Bakit? Repentance means changing. Repentance means sorrow. Sorrow and change. Paano sinasabi nung nagkaroon ng pagbabago sa kanya? Totoo yung pagbabago. Totoo, bakit kapatid? Gardugo yan eh. Nakakita ka naman ng gardugo na naawa sa bihag niya, sa bilanggo niya at pinupunasan ng ugat. Tapos naging hospitable. Tapos nagpatawag ng Bible study. Pinatawag ang kanyang buong sambayanan. At tapos nagka-baptize. Hindi ba yung ebidensya? Hindi ba yung proof of conversion? Hindi ba yung proof na meron siyang repentance? So it is always that way, mga kapatid. Prinsipyo yan, hindi mo magbabago yan. Hindi pwedeng faith lamang. Tanggapin mo lang na maniwala ka lang sa Kanya. Okay ka na, solve ka na. How about repentance? Paano yung pagbabago? Mag-iwan sa kasalanan. No? Ang malungkot sa evangelism mo yung kapatid, yun lang, tanggapin mo lang sa Kristo. No? Wala nang panawagan sa repentance. Tanggapin mo din ng ating evangelyo, may panawagan sa pagsisisi. It calls for repentance.